Ang Association of Southeast Asian Nations o kilala din bilang ASEAN ay sisimulan na ang isasagawang Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum sa June 4 araw ng Martes hanggang Biyernes, June 7, na gaganapin naman sa Samal Island. Mahigit 1,000 PCG personnel mula sa Coast Guard Special Operation Forces at Coast Guard K9 Forces ang idineploy noong Lunes, June 3, sakay ng BRP Gabriela Silang. Maging ang PCG Quick Response Team ay kasama rin na ide-deploy. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mayroong 7 o 8 commander at mahigit 200 delegates na mula sa ASEAN countries. Ang mga bansang inaasahan na dadalo ay mula sa mga bansang Pilipinas, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam at Thailand. Ayon sa pahayag ni Commander Richard Marfe, ang buong puwersa daw ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ay nakadeploy at binubuo ito ng 1,000 personnel. Mayroon din daw augmentation na galing sa higher headquarters na isama ang mga barko na galing pa sa Manila. Samantala, ang mga inaasahang tatalakayin naman sa nasabing forum ay tungkol sa Regional Security Cooperation, Marine Resources Protection at ang kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Pagpapatibay sa kooperasyon ng ASEAN countries ang isa sa pangunahing layunin ng naturang inisyatibo. Kasama din sa mga layunin nito ang seguridad sa rehiyon, paglaban sa mga ilegal na pangingisda, drug trafficking at human smuggling. Upang maprotektahan ang yamang dagat ng Southeast Asia, sila ay magsasagawa rin ng information sharing at pagpapahayag ng mga kooperasyon. Pagpapalawak sa ugnayan ng mga miyembro ng ASEAN ang isa sa target ng forum at maging ang usapin tungkol sa kaligtasan at seguridad sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Commander Commodore Richard Marfe, magkakaroon daw ng inspection sa lahat ng pumapasok sa Samal Island kaya naman dapat asahan ng seaborne patrol. Ang deployment ng PCG ay magpapatuloy hanggang sa araw ng Sabado, June 8. Dumako naman tayo sa mas tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Isang video ang inilabas ng Armed Forces of the Philippines kung saan makikita ang tensyon sa pagitan ng puwersang pandagat ng dalawang bansa. Ngunit ang totoong nagaganap sa video ay ang pangaagaw ng China sa supply na para sa Pilipinas. Ang pangaagaw na ito ay naganap noong 19 ng Mayo. Makikita din sa video ang 2 maliit na rubber boat ng Pilipinas laban sa 2 mas malaking inflatable boat ng China. Nagpupumilit ang mga Chinese na agawin ang supply na inihulog ng eroplano malapit sa Sierra Madre at kahit na nakalapit na sa BRP Sierra Madre ang rubber boat ng Pinas ay pilit pa rin itong sinundan ng mga Chinese. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito daw ang pinakaunang pagkakataon na lumapit ang Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kaya naman naalarma ang mga sundalo. Ayon kay General Romeo Bronner Jr., ang paglapit na ginawa ng mga Chinese ay maituturing na banta at yun daw ang naging dahilan kung bakit naalarma ang mga sundalo ng Pilipinas at kung bakit makikita sa mga larawan o video na may dalang mga baril ang mga sundalo. Ayon pa sa pahayag ni General Romeo Bronner Jr., kapag mayroong rotational at resupply mission, ang mga sundalo ay wala talaga o hindi talaga nagbibit-bit ng baril. Ngunit gawa ng aksyon na ipinakita ng China na alarma ang mga sundalo at ang mga ito ay humawak na ng baril. Mariin ding itinanggi ni General Bronner ang pagtutok umano ng baril ng mga sundalo sa mga Chinese. At gawa ng ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned Navy Filipino ship. May karapatan itong magdala ng mga armas na pangdepensa. Isa sa mga package ang nakuha ng mga Chinese, ngunit nang makita na pagkain at gamot lang ang laman nito, itinapon din ng mga ito ang supply sa dagat. Sa kabila ng ginawa nila, pinalalabas pa rin ng China na Pilipinas ang nagtapon ng mga kalat sa dagat. Ang aksyon ng China na pagkumpiska sa supply ay isang illegal na aksyon at isa umano itong provocation ayon sa AFP. Maging sa international order daw ay hindi ginagawa ito ayon kay General Bronner.
Ayon sa AFP, naiulat na daw nila ito sa Pangulo at sa Department of Foreign Affairs at sila na ang bahala na magsampa ng kaso. Ang paniniwala tungkol sa Estados Unidos na ito'y isang bansa na may pinakapaborableng estratehikong posisyon sa buong mundo. Mula sa heograpikal na paglalarawan, ang Estados Unidos ay nasa pinakamagandang lokasyon. Hindi lamang dahil napakalawak ng teritoryo nito na biniyayaan ng mayayabong kagubatan at lupain na angkop para sa agrikultura, kundi mayaman din ito sa langis at mineral. Mayroon din itong mga panloob na daan ng tubig at mga daungan na nagbibigay ng lakas na bentahe sa pagbiyahe ng mga kalakal. Ang Estados Unidos ay mayroon lamang dalawang bansa na magkakaugnay ang hangganan, ang bansang Mexico at Canada. Bukod sa mga mahihinang banta, tulad ng palagiang pagtatalo sa pagitan nila ng Mexico na may kaugnayan sa hangganan at ang tila di mapigilang pag-usbong ng musikang pop mula sa Canada. Sa kabila ng mga suliraning kinakaharap sa dalawang bansa, nanatiling matibay at maayos ang kanilang ugnayan, lalong-lalo na sa Washington na estado ng Estados Unidos. Ang kawalan ng banta sa puwersa ng militar at ang mabilis na pagyabong ng ekonomiya sa kontinente ng Hilagang Amerika ay nagpalakas ng dominasyon ng Estados Unidos sa buong rehiyon. Kung ihahambing sa Europa ang pagkakaroon ng pantay na lakas ng mga estratehikong estado na nag-aagawan para sa parehong limitadong mga mapagkukunang yaman ay nagdulot ng maraming madugong digmaan na sa huli ay nagtapos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala para sa US, ang huling malaking labanan sa kontinente ng Hilagang Amerika ay naganap noong 1836 sa mapaminsalang ekspedisyon ni Santa Ana na kung naging matagumpay ay maaaring naging Mexico at hindi ang US ang nagdomina sa Hilagang Amerika. Marahil ang pinakamahalaga ay walang hadlang na pumasok sa mga karagatan na naging dahilan ng paglakas ng kapangyarihan ng US sa parehong ekonomiya at militar na aspeto. Ginagamit ng Estados Unidos ang malakas na ekonomiya nito para makontrol ang Europa at Asia. Sa nangungunang 15 bansang nakikipagkalakalan ng Estados Unidos, 6 ay nasa Asia at 7 ay nasa Europa. Ang malayang paglalayag sa karagatan ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pandaigdigang impluwensya ng Estados Unidos. Matapos matiyak ang kaligtasan ng mga hangganan nito sa lupa, ang seguridad ng Estados Unidos ay maaring magkalamat sa sakop nitong karagatan. Sa gitna ng matinding kompetisyon, ang atensyon ng Washington mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nakatuon sa pagpapalaganap ng kapangyarihan nito sa labas ng bansa. Ang kapangyarihan ng Amerika ay walang katulad sa buong mundo. Ang mga stealth strategic bombers nito ay maaring gumalaw ng hindi nahahalata patungo sa kabilang panig ng mundo sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga strategic airlifters nito ay maaring maglipat ng mga tropa sa loob lamang ng ilang araw at ang mga aircraft carriers nito na patuloy na naglalayag sa mga dagat ay simbolo ng puwersa ng Amerika sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng lakas na ito, ang malawak na dominasyon ng Estados Unidos ay nahaharap sa matinding hamon at kompetisyon. Sa kasaysayan, ang mga karagatang Atlantiko at Pasipiko ay nagsilbing pangunahing hadlang sa anumang kapangyarihang nagtatangkang sakupin ang lupain ng Amerika. Ang huling kapansin-pansing pag-atake sa teritoryo ng Estados Unidos ay ginawa ng imperial na Hapon na nangangailangan ng mga taon sa paghahanda at pagtuklas sa makabagong armas para salakayin ang Pearl Harbor. At ito ay nasa kalahating daan pa lamang na pangunahing lupain ng Estados Unidos. Di tulad ng mga pangunahing katunggaling estratehiko nito, nakikinabang ang Estados Unidos sa malayang paglalayag nito sa karagatan. Maraming mga daungan ang kontrolado ng China, nagdurusa ang Russia sa kakulangan nito sa mga daungan. Gayunpaman, ang katatagan ng Amerika sa mga karagatan ay isa rin sa mga kahinaan nito. Ang pangunahing potensyal na kahinaan ng Amerika ay maaring dulot ng pagbabago ng klima. Ang pagtunaw ng yelo sa Arctic
ay nagbubukas ng mga bagong daanan ng paglalayag sa karagatan mula sa Hilagang Atlantiko patungo sa Hilagang Pasipiko. Ang Northwest Passage na sumusunod sa Hilagang Baybayin ng Estados Unidos at Canada at ang Northeast Passage sa kahabaan ng Hilagang Baybayin ng Russia. Kahit na limitado ang paggamit ng mga ruta na ito mula Mayo hanggang Oktubre, mas marami ng mga barko ang dumaraan sa mga tubig na ito. Ang paglalayag sa mga karagatang Atlantiko ay nagpapahintulot sa mga barko na manatili ng ilang linggo sa paglalayag sa mga ruta mula sa Hilagang Europa, Asya at kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Ang karamihan ng mga ruta ay nagpapakita sa Amerika at Asya bilang magkasalungat na mga direksyon, ngunit ang mga ito ay halos magkasalungat lamang sa pamamagitan ng Bering Strait. Sa pinakamalapit na bahagi nito, sa pagitan ng Siberia at Alaska, mayroon lamang 50 miles na agwat o 89 kilometers. Ibig sabihin nito na ang patuloy na pakikipagkalakalan sa pamamagitan ng dagat Antartiko ay mapapailalim sa kontrol ng Estados Unidos at Russia. Ang agresibong presensya ng Russian naval sa Atlantiko at Pasipiko ang pangunahing pinag-aalala ng Estados Unidos. Ito'y kasama sa lumalawak na impluwensya ng Russia na banta sa muling pag-usbong ng Cold War na naging hamon sa Estados Unidos sa pagitan ng ika-20 siglo. Ang pandaigdigang kompetisyon ay maaring magbigay ng malaking benepisyo sa estratehiya ng Russia dahil ang hilagang ruta ng Russia at ruta sa Pasipiko ay maaring magbukas ng hindi limitadong access sa mga karagatan. Pati sa mga buwan ng taglamig sa darating na dekada, ang kakulangan sa mga pantalan na walang namumuong yelo ay naging malaking kakulangan sa USSR at nagpahina sa kakayahan para maglayag sa dagat Atlantiko at Pasipiko. Naging limitado ang mga aktibidad ng mga sasakyang pandagat nito. Ang mga pangunahing lagusan sa hilagang ruta ng Russia ay karamihan ay matatagpuan malapit sa hangganan ng Finland sa Kolansky Peninsula at sa paligid ng White Sea, habang ang mainit na Gulf Stream ay nagbibigay garantiya ng karagatan na hindi nagyayelo sa buong taon. Gaya ng maaari mong makita sa mapa, nangangahulugan ito na ang karamihan sa mga military ship at submarines ng Russia ay nakatuon sa isang solong lugar na halos kasing laki ng Virginia. Ito ay ginagawang mas madaling mapansin at masubaybayan ng mga kalaban ng Russia ang ruta ng mga barko. Ang lugar mula sa karagatang Karibo hanggang sa dagat ng Hapon ay mas malamig at madaling magyelo sa mga buwan ng taglamig. Pinapakita ng mga kuhang larawan ng satellite kung paano nagyayelo ang mga pangunahing pantalan ng Pacific Fleet sa taglamig, na ginagawang kritikal ang paggamit ng mga icebreaker para sa mga operasyong militar. Samantala noong Cold War, ang tanging paraan na maaaring makapagbanta sa US ang Pacific Fleet ng USSR sa mga buwan ng taglamig ay sa pamamagitan ng mga nuclear submarines na tahimik na sumisingit sa makapal na Arctic ice. Ngayon, sa patuloy na pagbabago ng kapaligiran, maaaring gamitin ng Russia ang kanyang surface fleet sa rehiyon upang lubos na palakasin ang kanyang mga kakayahan sa operasyon. Ang US ay nahuhuli sa kompetisyon sa Arctic, samantalang ang Russia ay matagal nang nag-iingat sa rehiyon mula noong taong 2000. Ang US ay bago pa lamang nakasagawa ng mga hakbang. Noong Oktubre 2018, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 dekada, isang aircraft carrier ang nag-operate sa Arctic Circle. Nagpapakita ng interes ang Estados Unidos, partikular na sa pinag-aagawang ruta ng Russia at Estados Unidos sa nakaraang taon. Ang Moscow ay nakatuon sa malawak na modernisasyon sa infrastruktura, kabilang ang pagpapatakbo ng dating Soviet na mga asset at pagtatayo ng mga bagong base militar at radar. Ang US ay nahuhuli sa kagamitan kumpara sa katunggaling bansa. Halimbawa, mahalaga ang mga icebreaker sa malamig na klima kapag naglalayag sa dagat Antartiko. Bagamat mayroong humigit kumulang na 50 na icebreaker ang Russia, ang US ay mayroon lamang isang operasyonal na barko. Ang pagbabago ng klima at ang pamumuo ng yelo sa Antartiko ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad sa kanilang Cold War na kalaban.
Para sa Russia na nasa paligid lang ang mga kaaway sa mga hangganan ng Europa at Siberia, ang mas malawak na lagusan sa operasyon sa Atlantic at higit sa lahat sa Pasipiko na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa ilang dekadang kompetisyon sa Washington. Bagamat maaring banta pa rin ang yelo sa hilagang Antartiko, ang mainit na sinag ng araw sa tropikal na tubig ng Caribbean ay nagbibigay ng mas direktang banta sa Estados Unidos. Marahil ang pinakamalaking banta sa mga bansang may tropikal na klima sa kasalukuyan sa Estados Unidos ay ang Cuba. Dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, ang layo ng baybayin ng US sa mainland. Pangalawa, ang panganib na dulot sa mahalagang ambag ng Gulf of Mexico. Mahalintulad ang Cuba sa isang punyal na nakatutok direkta sa sentrong utak ng ekonomiya ng Estados Unidos. Mula sa heograpikal na paglalarawan, ito'y matatagpuan mismo sa buka ng Golpo ng Mexico, kung saan matatagpuan ang dalawang pangunahing kontrol sa mga barkong pandagat na papasok at palabas. Ang unang kontrol ay nasa hilagang baybayin ng Cuba patungong Florida Keys. Samantala, ang pangalawang kontrol ay nagsisimula mula sa timog silangang baybayin ng Cuba, pababa sa tangway ng Yucatan sa Mexico. Ang mga kontrol na ito'y may sukat na 90 milya o mga 145 kilometro at 125 milya o 201 kilometro ang pagitan. Ang distansyang naging mahalaga para sa modernong anti-ship missiles. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang Golpo ng Mexico sa isang estratehikong perspektibo? Sa isang estratehikong pananaw, kung ang New Orleans ay ang pintuan patungo sa Hilagang Amerika, ang Golpo ng Mexico naman ay ang harapan nito. Ang New Orleans ay napakahalaga dahil ito ang nag-uugnay sa karagatan patungo sa kanlurang Estados Unidos sa pamamagitan ng nagsasanga na Ilog Mississippi. Ang ilog na ito'y binubuo ng mas malalim sa bahagi ng Missouri, Ohio, Arkansas at Tennessee Rivers. Naging dahilan ng maagang tagumpay ng Estados Unidos at hanggang sa kasalukuyan ay isang mahalagang bagay para estratehikong at ekonomikong bentahe. Dahil ang mga barkong pandagat na nagdadala ng mga kalakal mula sa looban ay hindi kayang lumabas sa malakas na alon patungong Europa. Ang dimensyon ng malalaking barko ay ipinagbabawal na makatawid ayon na rin sa umiiral na patakaran. Sa makatuwid, ang mga daungan sa estado ng Mississippi ay nag-uugnay sa Estados Unidos na karagatan. Napakahalaga ang negosyong pagbiyahe ng padala para sa ekonomiya ng bansa. Ang Mississippi ay may mahalagang bahagi na ginagampanan. Sa kalakalan magmula sa namiminang produkto hanggang sa ginagawa sa loob ng Estados Unidos. Dinadaan sa kanilang mga rutang karagatan ang kalakal at bilang kapalit, ito'y nagpapalakas ng alyansa at impluwensiya sa bawat estado. Ayon sa pag-aaral na mayroong humigit kumulang na 170 milyong tao ang natatakot o naalarma sa tuwing may barge na dumadaan sa ilog. Tuwing may maaberyang barko sa gitna ng lagusan sa loob lamang ng isang araw, ay nangangahulugan ng pagkawala na umaabot sa 300 milyong dolyar. Mayroong kritikal na ginagampanan ang delta ng Ilog Mississippi. Ito'y sentro ng kalakalan ng mga yaman ng bawat bansa na nagsusustento sa multibilyong dolyar na industriya tulad ng pagmimina, pag-i-extract, pagpoproseso ng kemikal at pangingisda. Dahil sa humigit kumulang 70% ng kalakalang pangdagat ng US ay umaayon sa lokasyon nito at mga daungan, kaya naging mahigpit ang kanilang proteksyon sa sakop na karagatan. Mayroong 5 pinakamalaking daungang pangkalakalan ang US ayon sa pagtatala noong taong 2019, 4 ay nasa Golpo ng Mexico. Ang mga barko papunta at pabalik sa mga daungan ng Timog Louisiana, Houston, Corpus Christi at Beaumont ay lahat dumadaan sa Cuba na may mataas na posibilidad ng pagkabara. Maraming dayuhang bansa na may kapangyarihan ang nagpapakita ng layuning bantaan ang kaligtasan ng pangunahing lupain ng Washington. Ang mga isla sa Caribbean ay nag-aalok ng pinakaligtas na lugar upang maisakatuparan ang ganitong plano.
Ito rin ang dahilan kung bakit ang Cuba ay naging sentro ng ilan sa pinakamalaking mga tunggalian at krisis sa politika ng US, partikular na ang pagsimula ng digmaan laban sa Espanya noong 1898. Ang di malilimutang digmaan noong 1963 na halos lumaganap sa buong mundo. Sa kabila ng mga suliraning kinakaharap at malalakas na mga kalaban na maaaring maglayag sa karagatan para magtangkang umatake sa US, ang Cuba ay nag-aalok ng pinaka-epektibong paraan para matalo ang US. Ang krisis sa missile noong 1963 ay isang perpektong halimbawa. Noong panahong iyon, ang USSR ay lubos na nasa likuran ng US pagdating sa mga missiles na may malawak na saklaw at kakayahan ng mga estratehiyang pag-atake, kung saan maaaring diretsahang tumutok ang US sa mga armas ng Russia. Walang ibang paraan ang Moscow sa kakulangan ng anumang diplomatic bargaining chip. Nadiskubre ng US na ang Cuba ay isang kaibigang rehimen ng komunista, pati na rin ng isang estratehikong kaalyado na maaaring dalhin ang kapangyarihan ng Soviet direkta sa mga baybayin ng US. Bagamat ang heograpiya ng US ay nagpapahintulot na magkaroon ng mga perpektong kondisyon sa heopastratehiya, ang pagtitiwala ng US sa antas ng seguridad sa sakop na karagatan para sa kalakalan ay nagpapakita sa posibleng mga kahinaan. Ang pangunahing kalamangan na ang Cuba ay malapit sa kanyang lokasyon sa mainland ng US at sa pasukan ng Gulf of Mexico. Ang pangalawang banta ay pag-iwas ng mga kalaban ng US sa heograpikal na lugar dahil sa pagbabago ng klima at ang nakakabahalang kalagayan ng dagat Antarctica. Partikular ang mga mahahalagang Arctic ports ng Russia na karaniwang nagyayelo sa taglamig ay maaaring makakuha ng direktang access sa dagat, pinalalawak ang operational capabilities ng Russia at nagbibigay sa Moscow ng isa pang kalamangan na gamitin sa pakikipagnegosasyon sa Washington. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pag-iwan ng komento sa ibaba. Bukod dito, naglagay kami ng aming opisyal na pahina na may mga eksklusibong benepisyo na maaring suportahan. Tiyakin na makita mo bago lumisan. Tulad ng lagi kong sinasabi, salamat sa panonood, magandang araw.